Magandang lalaki po ako. Magandang gabi po sa lahat. Natawa tuloy si Pastor. Okay. So, nagpapasalamat po ang inyong lingkod na ako po'y muling napili sa pangalawang pagkakataon na tumayo po dito sa harapan ninyo upang magbahagi po ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So, gusto ko lamang pong i-share. Kagabi pa pala nagawa to. Kagabi habang gumagawa po ako ng isi-share sa inyo, nag-uusap po kami nung ka-co-teacher ko through chat doon sa Messenger. Nataon po na humihingi po siya sa akin ng isang verse na patungkol daw sa light. Wala akong maibibigay na verse patungkol sa light. Siguro ang may isi-share ko sa iyo, sabi ko, yung ginagawa ng tarel ko. At sabi niya kasi magpipreach din daw siya sa church nila ngayong gabi. Nataon, ako rin po yung magbabahagi sa inyo ngayong gabi. Sabi ko, siguro, Madam, hindi kita muna mabibigyan ngayon kasi pinaghahandaan ko rin po yung gagamitin ko bukas. Actually nga, sabi ko, sana hindi na lang ako tatayo dun sa harapan. Parang nahihiya na yung pakiramdam ko. Kasi kanina po, habang kumakanta kami, kinakabahan ako. Ang alam ko, wala yung butihin kong may bahay, nandito pala. Yung butihin kong may bahay po yung critic ko. Kaya medyo nagdagan yung kaba ko. So papatuloy ko po yung sinabi ko doon sa kan. Sabi ko ng teacher ko, bakit ayaw mo nang tumayo sa harapan, sir? Kasi kapag tumatayo ka sa harapan, lalo na kapag nasa pulpito ka, kita mo yung buong kongregasyon. Nakikita mo hanggang sa sulok, hanggang sa dulo. Sabi niya, nakikita mo doon yung nagse-cellphone. Nakikita mo doon yung inaantok, sabi niya. Ganon din yung natutulog. At lalong-lalo makapansin mo, maraming nagkukwentuhan dyan. Pero mga kapatid, naniniwala po ako na dito sa St. Paul ay wala po yung addict ng cellphone. Wala po yung inaantok. Wala po yung natutulog. Yung mga marites. So, Christmas is everywhere. Lahat po busy, abala sa paghahanda para sa isang selebrasyon na dumarating sa atin kada taon. Marahil ang karamihan po nga siguro dyan ay halos wala nang mintis sa pag-attend ng simbang gabi o yung tinatawag po nating night mass service. Sino po sa inyo rito ang naka-attend na nagsimula ng simbang gabi hanggang sa ngayon po? This is our 7th night over na nagkakaroon po tayo ng night mass service. Sino po? Taas po ng kamay yung mga nakapag-attend simula po ng simula. Sige po, natitake note po yung inyas, baka mamaya hindi po kayo ma-bless. Ayan, so marami. Taas po tayo ng kamay, kahit na nahuli po tayo, basta ang importante, nakompleto po natin yung pitong gabi. Ayun, may mga kasama rin po pala akong nalilate. Okay, so tayo po yung magpapatuloy. Ano na po ba, o meron na po rin po ba kayong natanggap na regalo sa mga mahal ninyo sa buhay? At meron na rin po ba tayong nabigyan ng mga regalo? Or yung mga iba, nag-uumapaw ang kanilang kasiyahan dahil naka-receive na sila ng kanilang mga bonuses at mga 13-month pay. O taas po natin yung mga naka-receive na ng bonus at 13-month. Pag hindi po tayo nagtaas, mamaya bawiin po sa atin. Ayun. So salamat po sa mga nagtaas. O yung mga kabataan, alam nyo na lalapitan ninyo, iba mga ngaroling kayo. Lapitan nyo na sila mamaya. Huwag nyo lang akong lalapitan kasi ang meron ako bunot at saka meron din akong 13-month to pay. Meron po akong 13-month na bayarin sa buhay, bayarin na utang. So huwag nyo na akong lalapitan. So isa sa mga pinaka-highlights po ng ating selebrasyon dahil ang Christmas po ay hindi lamang po basta-basta isang tradisyon, kundi hindi lamang ito isang tradisyon para sa ating mga Kristiyano, kundi ito ay yung patuloy po nating experience journey. Nahigit po nating makikilala at magkakaroon pa po tayo ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba?
Alright, balik po tayo doon sa teksto na binanggit na yun po yung tekstong ating pagbubulay-bulay ngayon na matatagpuan po doon sa aklat ni Lucas, Kabanata 1, mga talata 46 hanggang 56. Habang binabasa ko po yung teksto, napansin ko na ang ibig ko niyang sabihin, it is a prayer of hope and gratitude na kung saan Mary praises God and Mary places her trust in Him. And also, kinumbit niya yung kanyang sarili sa future plan ng Panginoon para sa kanya. So, ibig sabihin, ibinigay ni Maria ang buong tiwala niya sa Panginoon. At ipinaubaya niya lahat ang kanyang mga alahani sa buhay. Lahat ng mga problema. At siya'y buong nagtiwala sa plano ng Diyos para sa kanya. Kasi hope, a prayer of hope and gratitude. Pag sinabi po natin hope, pag-asa. Pag sinabi natin gratitude, pasasalamat. Kaya the Song of Praise of Mary, o awit ng papuri ni Maria, ay tinatawag na prayer of hope and gratitude. Panalangin para sa pag-asa at pasasalamat. Ang tunay po, nahulugan nito yung pagpupuri ni Maria sa Panginoon bilang pagpili sa Kanya. Umalat si Maria kasi siya yung bukod tanging babae na pinili bilang maging isang instrumento o pinili na instrumento ng ating Panginoon para isilang niya ang magliligtas sa buong sanlibutan. At sa pagkakataong yun, na-realize po ni Maria na I was blessed. Na kung saan ito yung pinakamagandang bagay na nangyari kay Maria o mangyayari sa kanya o sa kanyang buhay. Imbes na magkaroon siya ng pag-aalala, ang ginawa niya, pinasalamatan niya ang Panginoon. Nagpuri. Dahil naniniwala siya ng Panginoon ang pinagmulan ng lahat ng bagay. The source of everything. Ito po ang nagbigay ng inspirasyon at tumulong sa kanya para ma-appreciate niya yung kagandang loob ng Panginoon. The goodness of God o yung kabutihan ng Diyos. Sa kabila po ng mga unusual circumstances na pinagdaanan ni Maria dahil may calling nga siya. Siya yung napili na magsisilang sa anak ng Diyos. Salit, sa buhay ni Maria, hindi man lang siya nagkaroon ng takot. Hindi siya nag-alala o hindi man siya nagpanik. Bagkus ang ginawa niya, pinapurihan niya at pinasalamatan ng Panginoon. Sa pagkakaalam ko, kapag ganun, lalo-lalo na anak ng Diyos, ang isisilang mo, syempre magkakaroon ka ng pag-aalinlangan, magkakaroon ka ng takot dahil hindi ka handa. Sino ba itong isisilang ko? At si Maria noon, hindi na rin niya inisip dahil bago man sila, wala pa mang namagitan sa kanilang isa magsisilang na siya ng sanggol. Isisilang niya ang anak ng Diyos. Pero, hindi po siya nagkaroon ng takot o hindi siya nagpanik. Dito nga lang sa, may kasi si Brother Willie, yung magtuturo na lang, bibigla ka lang na, Sir Chris, tinatawagan ka namin para pag-pray yung mga bata. Siyempre, magbibigla ka. Diba? Kung meron lang pong pagkataon mo bakas makugin sa loob ng kapilya, kung ako'y tatawagin, gagawin ko. Pero andun na So, kagaya ni Maria, hindi siya nagkaroon ng takot sa kanyang buhay. Hindi siya nagkaroon ng anumang pag-aanilangan nung sinabihan siya ng anghel na mabubuti siya at isisilan niya ang anak ng Diyos. So, bigyan po natin ng total Christmas naman po ang ating pinag-usapan, ating pinag-celebrate. So, maraming kaloob ang ating Panginoon, pero ang pinakahigit po sa lahat, or ito yung pinaka-ultimate, ay ang pagkalooban po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa atin ng kaisa-isa niyang anak, ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po sabi po sa John 3:16, for God so loved the world, that gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Tayo po na nasa harap ng ating Diyos ay dating marumi, makasalanan, at di kalugod-lugod sa Kanya, na ang dulo at hantungan po ay kapahamakan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos, na walang bayad na ibigay ang Kanyang anak. Tayo ay itinuring na matuwid sa pamamagitan po ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo. So mga kapatid, ito yung isa sa mga napakagandang regalo para sa atin. Bakit tayo naghahanap pa ng mas higit na regalo? Ito na nga, ibinigay ng Ama sa langit ang Kanyang kaisa-isang anak para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. At isa rin po, nakalakip ng regalong ito na ating pong tinanggap, na patuloy na natatanggap pagdating o sa pagdiriwang ng Christmas o ngayong Pasko ay mula sa ating Diyos ay ang pag-asa o yung tinatawag na hope. Dito ko tulungan na ano po ba ang pag-asa para sa atin? Ano po ba yung pag-asang pinanghahawakan at pinapahalagahan natin? Mga kapatid, ang pag-asang ito ay ang ating buhay na matatag na sinabi doon sa Hebreo chapter 6 verse 19, ang pag-asang ito ay ang ating buhay at matatag na angkla ng buhay, at ito'y umabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan.
Dahil po sa ating Panginoong Jesus, ang pag-asa natin na nasa atin o yung pag-asa na mayroon tayo ngayon ay garantisado na po. Sinasabi, garantisado na. O kaya di na ito mawawala at masasabing pinaka-sure thing. Basketball tayo kakapsakap, sure ball. Aji ko nadan. Aji pag-asa nga daking yatay tatta, pinapahirapan sila. Yung iba nagugutom. Subalit hindi po sila nawalan ng pag-asa na balang araw makakamit po nila ang ipinangako sa kanila ng ating Diyos.
Talo lang nga page yan, kakabsat. So ang pag-asang mayroon tayo ay di lamang po natapos noong ipinahayag na isisilang ang ating Panginoong Hesus, ang ating buhay na pag-asa at tagapagligtas. Kaya ang pag-asa po na mayroon tayo ay maging para sa kasalukuyan o yung tinatawag na present hope. Kung paano po tayo nag-antay o paano nag-antay ang mga Israelita sa pagtupad ng Diyos sa pagliligtas sa kanila, maging ang pagliligtas sa atin. Mga kapatid, ano man po ang sitwasyon o kalagayan po natin sa buhay ngayon, meron at meron pa rin po tayong inaasam o inaasahan. Maaring ito ay special friend o makakasama. Maaring ito ay bahay. Sa mag-asawa, maaring ito ay isang baby o anak. Maaring ito ay isang trabaho. Maaring ito ay isang sasakyan o paglagong buhay espiritual. Pero sa panahon ngayon, siguro sa pag-asampo natin ng mga bagay na yan, ay nagtatanong din ang Panginoon. Nag-iisip din ang Panginoon para sa atin. Kung ibibigay ko kaya kay Chris yung inaasam-asam niyang makapasok sa pambansang pagtuturo, ano kaya ang ibabalik niya? Kung ibibigay ko kay Maria yung inaasam-asam niyang sakyan, isasakay ba na kaya ako? So ganun po yung Panginoon. Nag-iisip siya o may nabubuo ding katanungan para sa mga bagay na kaya niyang ibigay at kaya rin pong ibigay ng kanyang mga anak. Actually po yung mga bagay nito, yung bahay, yung lupa, yung kaibigan, yung trabaho, hindi po yan basta-basta wini-wish mo lang eh. Wini-wish mo kay Santa Claus na ibigay niya. Kasi si Santa Claus, kapag nag-wish ka sa kanya, dala-dala lang niya yung mga regalo nasa likuran niya. Ang ating pong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya po yung tumutupad sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. O kahit sa hinaharap, kakaloob po ng ating Panginoon ang mga inaasahan o mga pag-asa para sa Kanya. Hindi lamang po sa buhay natin dito sa mundo, kundi ang Panginoon po mayroon na siyang inihanda para sa atin. Mayroon nang inihandang buhay sa Kanyang kaharian. Na pagkatapos po natin dito sa mundong ibabaw na ito, idadala po tayo ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Balik ulit po tayo sa katayuan ni Mary. Si Mary po ay naging tapat. Ibinigay niya ang buong tiwala niya sa Panginoon. Sapagkat ang ating pong Diyos ay tapat at di kailanman magbabago o magbabago na iba sa katangian ng tao. Yung kaibigan mo, yung katabi mo ngayon,
Mabait muna sila. Pero, darating po ang panahon, kung mabait sila ngayon, they are very generous to you, nagiging generous sila sa atin, magiging mapagbigay sila sa atin, ang katabi mo ngayon, balang araw, dadamot din yan. Pero ang Panginoon po hindi. Hindi kailan may magbabago ang kanyang, o hindi man kailan magbabago sa kanyang mga anak. Kaya nga po sabi doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili. Ibig sabihin po, tayong mga tao dito sa mundong ibabaw, ang kanyang sarili. Kaya ang pag-asa po nating tangan ay dapat din pong matyaga, o ika nga, patient hope, a future hope. Bakit po sinabi natin patient? Dahil po ang selebrasyon ng Christmas o Pasko ay isa pong reminder sa atin na bahagi na po ito ng paghihintay natin ng napakatagal na panahon para sa katuparan ng mga pangako at ng kalooban ng Diyos at ang kanyang muling pagbabalik. Yun po ninyo, 365 days ang inaantay po natin taon-taon simula kung nakarang Pasko hanggang sa darating na Kapaskuhan, 365 days. So, ibig sabihin, nandun po yung patient natin. Inantay po natin ng ganung katagal na muling sasapit ang araw na ito dahil sa darating na Kapaskuhan, ito yung araw na pagbabalik sa atin ng ating Panginoong Hesus. Siya ay isisilang para maging buhay na pag-asa para sa lahat. Sa muli po niyang pagbabalik, hatid po niya sa atin, sa kanyang mga anak, tayo po, sa kanyang mga anak, ang ganap na buhay at buhay na walang hanggan. So dala-dala po niya yan sa kanyang pagbabalik. Ito na po yung tinatawag nating forever. Hindi po kagaya ng love team ni Katniel. Diba? Ang love team po ni Katniel, Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla, naghiwalay, walang forever sa kanila. Pero sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus, yun po yung tinatawag na forever. Hindi po natin kayang baguhin ang nakatakda na. Ngunit matatanggap ang nabanggit niya na gantimpala mula sa ating Diyos. So, gaya rin po ni Maria, tinanggap niya ng may kagalakan. May kagalakan sa kanyang puso ang lahat at nagpuri siya sa kanyang Panginoon. She commit lahat ng mga alalahanin niya sa buhay. Binigay niya ng buong tiwala. Kaya nga, si Maria ang siyang babaeng pinagpala sa lahat. Amen po ba? May isang page lang. Kaya mga kapatid, kung buong puso po nating tatanggapin, buong puso, isip, at buhay na tatanggapin natin si Jesus, tayo po ay mabubuhay na kanyang mga tapat na alagad at maging kalugod-lugod na kanyang mga lingkod at anak na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Iyon po sa kanyang muling pagdating, maririnig po natin sa kanya ang salitang inaasam. Sa Mateo chapter 25 verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alagad. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga.
Mga kapatid, kung tayo ay patuloy na mamumuhay na nasa atin ang Panginoon, na siyang buhay pag-asa, at maging messenger ng kanyang messenger ng pag-asa, ito ba yung pinaka-the best remarks na hindi man po matutumbasan ng kahit ano o ng kahit na sino man. Sinabi niya doon sa Lucas chapter 7 verse 28, sinabi ko sa inyo, wala bang isinilang na mas dakila kaysa kanya, ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. At ito nga po yung kanyang mga anak, tayo po, na kanyang mga anak na kahit hindi Christmas, na kahit hindi Pasko, o kahit anong panahon, o anong sitwasyon natin sa buhay, sa mundo, nananatiling nabubuhay na mayroong pag-asa, naniniwala sa buhay na pag-asa, at mapabahagi sa tunay na pag-asa. Bilang pagtatapos mga kapatid, balikan po natin ang ating teksto. Luke chapter 1, verses 47 to 48. Awit ng pagpupuri ni Maria. Sinabi niya doon, sa araw na ito, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos, na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mga kapatid, sa oras po na ito, sa araw na ito, samahan po ninyo ako. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Sa araw na ito, everybody will bless. Sabihin po natin, everybody will bless. I will be blessed. Sa araw na ito, mga kapatid, i-acknowledge yung mga kahangahangang ginawa ng Diyos para sa atin. Yung mga kadakilaan na ginawa niya sa buhay mo. Ipahayag natin ang kahabagan ng Diyos. This day becomes meaningful. This day becomes meaningful. Ibig sabihin, mga kapatid, dala ng pag-asang ibinigay ng Diyos sa atin ngayong Pasko o Christmas. Gumawa tayo ng mga desisyon ngayon sa ating mga sarili upang mabago yung pananaw natin sa buhay. Gamin kakabsat, dagiti daduma, no dumtang kinya dati problema, panghinaan dan. Ado ti madi agtultuloy, ti kayat da nga mangyari iji biagdan. Agad na silang sumusuko, nagpapadaig na sila sa mga problema, sa mga alalahanin sa buhay. Tigilan na po natin yung pagrereklamo, complain dito, complain doon. Tigilan mo na ring ireklamo kung ano yung kakulangan meron ka. Iwasan mo na, tigilan mo na yung pag-isip sa problema na yan. Tapos mag-isip ka, ilapit mo sa Diyos kung ano ang kaltasan po kasagutan sa problema mo. Kung ang puso mo ay may galit, kung ang puso mo ay nalulumbay, kung ang puso mo ay naiinis, nagdadalamhati, nalulumbay, nalulungkot, sana sa araw na ito, kapatid, sa ginawa ni Maria sa kanyang buhay, magpatuloy siya. Although, alam po natin yung mga unusual circumstances nangyari sa buhay niya. Ang ginawa ni Maria ay, ibis na patalo siya o pataig siya sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, lalo siyang nagpurik ng may dalak sa kanyang Panginoon. Punuhin po natin ang ating mga puso ng pag-asa, pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diba ako po tayo sa pagkakaloob ng mga handog?